Po, ngayon dumako na po tayo dito. Heto na po tayo kay Uncle Martin! Aray ko! Ito po, Romualdez spokesperson, the latest attempt to link Romualdez to alleged anomalous flood control project are not supported by evidence. Oh, eto na naman po tayo sa mainit na talakayan, mga karubayan. Sabi ko nga, tuloy ang kaso! Sabi nga ni Alex. Kasuhan na natin, mga kababayan. Kaso po ang problema ganito. Si Bunuan po, ayan po you're included in this. Manuel Banoan faces kickback claims at Senate. Kung saan, ito po ang problema, mga kababayan. Ang problema po natin ay si Manuel Bunuan po ay magwi-witness po kay Uncle Martin. May problema po ba? Wala pong problema. Kaso, ang pinakamalaking tanong natin, mga kababayan, ay ganito. Sandali lang, may kukunin lang po ako. Ang problema po natin, is Manuel Bunuan ba? Si Manuel Bunuan po ba ay direkta po na tawag dito, direkta po ba na may kaugnayan kay Uncle Martin? Yun po ang tanong. Diba? Yun po ang tanong. Kasi, tandaan po natin si Bunuan, question po yan ni Ping Lacson. Question po siya ni Ping Lacson regarding po flood control. Na meron po sila sa Pampanga na 3 po sila na isang hotel. Doon po natin nakilala si Bunuan. Wala po tayong problema magkaso kay Uncle Martin. Tinatawagan natin si Gutesa, tinatawagan natin si Saldico. Pero parang ombudsman, wala po kaming question sa inyo. Pero parang ginawa nating state witness etong si Bunuan. Tapos etong si Martin Romualdez ang pupukulan. Baka magtaka yung mga iba't ibang mga tao dyan. Kasi ito po kasi ang nangyayari. Ito pong si Marcoleta ay obvious na umamin siya sa kanyang salita. Si Bernardo, mga kababayan, siya po ang kailangan state witness. Bakit? Tandaan po natin, si Bernardo po nag-deliver kay Bunuan. Malinaw po yan. Sinabi ni Bernardo, nag-deliver siya kay Bunuan. Pero wala po tayo narinig na si Bernardo na isang state witness na nag-deliver kay Uncle Martin. Ang problema po, sabi nga natin, kung gagawin nating state witness si Bunuan na punong-puno na po ng karamdaman, sana po sa maayos at wasto. Pero ako, hindi naman ako nagdududa sa ombudsman. Naniniwala ako sa ombudsman na maayos nilang maiimbestigahan yan. At kung si Uncle Martin po, mga kababayan, mga karayuma, ay talagang tumanggap kay Bunuan, ikulong nyo yan. Aray ko! Diba? Ikulong nyo yan. Wala akong problema dyan. Ikulong nyo yan. Immediately. May papanood po ako sa inyong video. Panoorin nyo po ito. Is about our socioeconomic agenda that we would like to establish livable and sustainable communities where we said our desired output is to build disaster-resilient infrastructure and mitigate damages to infrastructure. And our desired outcome is lives and properties are protected from national disasters. In reference to the earlier slide presented, where we showed the life cycle of the road, looking at road deterioration and maintenance effects. Siguro po the initial query is, do we also have a similar life cycle for flood control? Because siguro from
some of the observations in our locality. Mm. Yung maintenance po ng flood control is quite minimal or very low. And usually, pag nasisira, dun lang po natin sila inaayos. So parang I think in terms of prioritization, baka we can look into a catch-up plan for the maintenance, putting a life cycle para hindi yung pag grabe na, dun tayo naghahagila po ng either QRF or additional funding and lagi pong kulang. So the construction of the flood control, the maintenance, to lessen the impacts of disasters in the damages po, Sec. Oy, shoutout kay Direk Freddy. Salamat sa camera. Hulug-hulugan ko na lang to. Aray ko! Napaka-pogi. Aray ko! Shoutout. Mr. Chair, if I may, I could not agree more with the Honorable Congresswoman on that aspect, actually, that we need actually maintenance in all the infrastructure that we are undertaking, especially Ayan, kita mo si Binoan, no? Kala mo maamong tupa na hindi kurakot. Diba? Pero kung makikita mo, nuknukan pala to. Aray ko! Diba? Nuknukan. Mag-subscribe kayo kay Direk Freddy, ha? flood control. The other thing that we are looking at, Your Honor, is that when before Oh. our flood control infrastructure are designed using the 30-year return period. Hmm. Ngayon, because of climate change, we are now changing our parameters in designing actually the flood control programs. And we are considering anywhere between 50 years and 100 years return period now because of climate change. And all the more that we would need actually maintenance funds. Ayop, may pa-climate change pa si Bunong, ano? May pa-climate change pa siya, no? May pa-climate change pa. Meron pa siyang mga climate change. Meron pa siyang liquid, solid, gas, atom, ammonium. Aray ko! May mga ganun pa. Molecules. May mga ganun pa eh. May mga ganun pa. Nagsasalita pa ng mga photosynthesis, leche na to. Aray ko! Gumaganon pa. Kala mo matino, yung pala kurakot, may hotel sa Pampanga. Ah, Actually, once these projects will be implemented, Your Honor. Thank you for that, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. And hopefully, Sec, we can do a catch-up plan para we know what's our backlog and we can do a multi-year project prioritizing our flood control. Definitely. oh, yan po si Bunoan bago magkasakit. Ngayon, naawa pa naman tayo kay Bunoan dahil ang dami na nga daw sakit. Eh, kung may sakit, ayun nga, wala pong problema maging state witness niya. Sana, maging state witness siya sa diretsong mga inaabutan niya. Kasi, alam mo, etong si Bunoan ay huli-huli to ni Bernardo. Si Bernardo po ang naghahatid ng pera sa kanya. May mga komisyon siya as DPWH Secretary. Siyempre, siya po ang head ni Bernardo. At nagre-report pa kasi sa kanya si Bernardo. At sa tinagal-tagal ng hearing po, tagal po ng hearing, wala po tayo narinig kay Bunoan. Nung uling-uling hearing po niya na nabisto na siya, tahimik si Bunoan, wala siyang sinasabi. Oh. Ngayon, abangan po natin ang masasabi ni Bunoan dito at ukol po dito po sa flood control. At sana Bunoan, kung talaga, ito mga kabayan, ito na naman tayo. Ang gagalit na naman si Mike Cerbero nito. Kung talagang involved si Uncle Martin, so be it. Basta doon na lang tayo sa totoo para matapos na to. 'Di ba? Hindi
Hindi yung sansan pa may mga 18 kargador pa tayo naririnig. Nasaan ba yun? Kaya, kunin ko lang po yung 18 kargador ha. Itong 18 kargador daw po ay tumistigo. Andali, sama ko lang to ha. Ito daw 18, ito pong 18 Marines ay tumistigo daw po. Tumistigo at malakas daw ang ebidensya. Ha? Malakas daw ang ebidensya o malakas ang tama. 18 Marines, sandali lang po ha. Nasaan ba yung video ko nito? Nawawala ah. Ito. I just wanted to inform everybody that the 18 Marines have been coming to the office to execute their affidavits. No? When they come, sila lang ang pumupunta dito at dahil may mga engagements daw yung abogado. Yan! Yan po, yan po ang iniintay natin. 18 Marines, yan. Palakpakan natin ang 18 kargador. Yan! Ganyan ang tamang proseso, mga karayuma. Ganyan po ang tamang proseso. Dumiretso kayo sa ombudsman, mag-file kayo. Salute! Salute! Aray ko. Diba? Ganyan po ang tamang proseso. Mag-file kayo sa ombudsman, hindi yung puro kayo press conference. Diretso. In fairness, nagko-cooperate sila. Ino nga lang, pag pirmahan na, hindi na nila pinipirma hanggat hindi pa ma-review ng abogado daw nila. Ay, pusang ina! Bayut! Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Ano yun? Teka lang. Medyo parang nakakalito yun Pumunta sila sa ombudsman ng 18 kargador. Ngayon, ayaw pong pumirma hanggat hindi nakikita ng abogado. Aray ko. Nako, wala akong problema Wala akong problema. Ang importante po dyan, mga kababayan, mga karayuma, is yung statement mismo ng 18 kargador. Sila mismo. Then yung abogado is instrumento lang yan. Instrumento lang yang abogado. Bakit kailangan pang hintayin yung abogado? Bakit? I-edit ng abogado? Yan nga po yung sinasabi natin Yan po yung sinasabi natin i-edit ng abogado Aray ko. Alakdang weteng And we understand that, of course. It always has to have the conformity of their lawyers. That's part of the rights, no, of any individual who wants to submit their statements here. Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligod, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. And as much as we want to keep moving forward with these cases, somehow there are always these blocks and challenges. And isa na to doon sa mga causes of delay. So, we would just like to urge sana the affiants to just come over. If they need to bring another lawyer, then okay. If Attorney Baligod wants to come, okay.
Basta gusto na namin makuha yung signed affidavits ng mga 18 Marines. Dahil meron naman talaga kami kukunin dyan sa kanilang mga sinasabi. And it's first and foremost for that case that I mentioned already. So, Ilan so far? Walo. There are eight of the how many na ba? 22 na. 22. 8 of the 22 or so yeah, 8 of 18 or 8 of the 22 seem to be of help to us, especially when it relates to the case of the former speaker. It's just that since June 20, supposedly it's on review by the lawyers, but until this day, actually they were supposed to sign it today, and then they asked for another extension naman. Pero these affidavits are quite straightforward. Hindi naman siya masyadong mahaba. So in a matter of minutes, the lawyers can go over it and see kung okay na ba in form and in substance, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa namin nakukuha. Napakasimpleng bagay. Anong basa niyo, sir? Well, for us, it's a cause of delay for us. I don't want to speculate as to what is... Oh, yan. Kalampagin natin yung 18 kargador. Ayan na, oh. 18 kargador yan, 8 lang. Aray ko. Asa na yung 18? At saka, kung talaga totoo, lahat kayo pupunta na dyan. Yung bagong 24, yung bagong 7, lahat, kalampagin nyo yung ombudsman, kasuhan nyo si Romualdez. Diba? Para matapos to, hindi tayo puro social media. Oh, Aray ko. George Tapia. Boss Mike Cervera, salamat sa palahintulot kay Idol Nyolo. Huwag ka magpasalamat, wala pa ako sweldo rito. Aray ko. Tinakasan ako, nasa China. Diba? Ang problema natin dito, mga kababayan, lahat kayo kasuhan nyo si Romualdez para matapos to lahat. Romualdez eh. Aray ko. Tama si Direk Freddy. Diba?